Sa video na ito, ihahatid ko kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi. Isang hiking trip sa Baguio ang nauwi sa isang bangungot na hindi malilimutan ng grupo ng mga kaibigan. Habang nagkakamping sa isang kubo, unti-unting nagparamdam ang mga kakaibang nilalang na nagkukubli sa dilim. At ang pinakanakakatakot, may isang kaibigan silang biglang naglaho at ang kanyang balat ay sinuot ng isang nilalang na hindi nila maipaliwanag. Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Ako nga pala si Ruel. Nakatira ako sa Baguio at nagtatrabaho sa isang lokal na radio station dito. Ang kwento ko ay tungkol sa isang hiking trip namin ng mga kaibigan ko sa isang bundok. Hindi ko na babanggitin kung anong bundok ito. Baka kasi hindi na dayuhin ng mga tao dahil sa kwento ko. Gusto ko lang linawin na itong kwento ko ay nangyari noong 2014 pa. Baka naman kasi isipin ng mga nakikinig na nangyari ito ngayong 2020. Noong 2014, 18 years old pa lang ako. Nasa college at nag-aaral sa isang university dito sa Baguio. Yung mga kasama ko sa hiking trip ay mga kaibigan ko sa university. Siya nga pala, shoutout ko na rin sila. Si Jomar, si Paul, si Reggie, si Carlo, si Jomar, si Tonton, si Kim, si Daryl, si Miko, si Dindo at si John. 12 kaming lahat. Si Dindo at si John ay mga kaibigan ni Jomar na taga Manila. Nagbakasyon lang sila sa Baguio at sinama ni Jomar sa trip namin. Noong 2014, uso pa yung mga overnight hiking trip. Kaya naisipan namin na mag-hike sa bundok na yon. Nahati yung grupo namin sa dalawang bahagi. Yung isang grupo ay sina Jomar, Paul, Reggie, Carlo at Tonton. Yung ruta nila ay sa kaliwang bahagi ng bundok. Yung grupo ko naman ay sina Kim, Daryl, Miko, Dindo at John. Yung ruta namin ay sa kanang bahagi ng bundok. Ang plano namin ay magkikita-kita kami sa tuktok ng bundok tapos doon kami magkakamping. Ang ganda ng tanawin sa ruta namin. Maraming waterfalls at yung mga puno ay talagang sobrang luntian. Nasa kalahati na kami ng bundok nung makakita kami ng kubo. Sabi ni Daryl, doon na lang daw kami mag-camping. Tapos kinabukasan magpapalit kami ng mga lokasyon ng kabilang grupo. Pumayag naman kami. Sabi ni Daryl, yung kubo ay dating tinitirhan ng mga katutubo na nakatira sa bundok. Pero dahil sa modernization, ay lumipat na sila sa bayan. Kaya yung kubo ay naging bakante na. Habang nagkakamping kami, nagkukwentuhan kami tungkol sa mga alamat ng bundok. Sabi ni Daryl, yung bundok daw ay tinitirhan ng mga tikbalang at kapre. Kaya naman daw maraming mga puno sa bundok ay dahil sa mga kapre na nakatira doon. Sabi naman ni Miko, may mga nakita daw siyang mga kababalaghan sa bundok. Pero hindi niya binanggit kung ano yung mga nakita niya. Nung gabing yon, nakatulog naman kami ng maayos. Kinabukasan, nagpalit nga kami ng lokasyon ng kabilang grupo. Nung nakarating kami sa tuktok ng bundok, napagdesisyonan namin na mag-camping ulit doon. Tapos kinabukasan, saka kami bababa sa kabilang ruta. Habang nagka-camping kami, parang may kakaibang pakiramdam ako, parang may nagmamasid sa amin. Pero wala naman akong nakikita. Nung gabing yon, hindi ako makatulog. Parang ang daming pumapasok sa isip ko. Tapos may mga bagay na parang nakakalimutan ko. Hindi ko maipaliwanag. May mga pagkakataon na may gustong sabihin yung isa sa mga kasama ko. Tapos bigla na lang siyang titigil sa pagsasalita. Tapos lahat kami ay magkakatinginan. Tapos makakalimutan namin kung ano yung pinag-uusapan namin. Nung kinabukasan, nagtanong-tanong kami sa isa't isa kung may napapansin din bang kakaiba. Pero lahat kami ay nagkibit-balikat lang. Parang may gustong sabihin yung isa sa mga kasama namin, pero hindi niya masabi kung ano. Nung nakarating na kami sa kubo, nagkita-kita na kami ng kabilang grupo. Tapos si Reggie, bigla na lang niyang binanggit yung pangalan ni Dindo. Sabi niya, nasaan daw si Dindo? Nagkatinginan kaming lahat, parang naguguluhan kami.
Sino daw si Dindo? Tapos si Reggie, sabi niya, hindi raw ba namin kasama si Dindo? Sabi niya, kasama daw namin si Dindo nung umakyat kami sa bundok. Pero bakit daw ngayon ay wala na siya? Nagkagulo kami. Sabi ni Reggie, kilala daw namin si Dindo. Kasi isa siya sa mga kaibigan ni Jomar na taga Manila. Pero sabi namin, si John lang ang kasama ni Jomar na taga Manila. Wala kaming kilalang Dindo. Pero si Reggie, pilit niyang sinasabi na kilala namin si Dindo. Tapos si Jomar, sabi niya kilala niya si Dindo. Pero hindi niya maalala kung ano yung itsura nito. Doon na kami nagkagulo. Naghanapan kami ng mga pictures sa cellphone namin. Pero wala kaming mahanap na picture ni Dindo. Pero sabi ni Reggie, meron daw siyang picture ni Dindo sa cellphone niya. Pinakita niya sa amin yung picture. At doon na kami nagulat. Kasi naalala na namin kung sino si Dindo. Hindi ko alam kung paano ko siya nakalimutan. Pero unti-unti ay bumabalik sa akin yung alaala. Nung nasa tuktok kami ng bundok, may narinig kaming sigaw. Tapos nakita namin si Dindo na tumatakbo. May humahabol sa kanyang nilalang na hindi ko maipaliwanag kung ano. Nung maabutan siya ng nilalang na yon, ay nilapa siya nito. Tapos yung nilalang ay naghubad ng balat. Parang ahas, tapos sinuot niya yung balat ni Dindo. At nung ma-realize namin kung ano yung nangyari, ay nagmamadali kaming bumalik sa kubo. Doon na lang kami nagplano kung ano yung gagawin namin. Habang naglalakad kami, bigla na lang akong bumagsak. Nung tumayo ako, naalala ko na yung buong pangyayari. Nagmadali yung mga kasama ko na tulungan ako. Tinanong nila kung ano yung nangyari sa akin. Pero hindi ko sila sinagot. Nakita ko na yung nilalang na nagkukubli sa balat ni Dindo ay sumusunod sa amin. Nagkukunwari na isa sa mga kasama namin. Hindi ko alam kung paano ko nalaman na hindi yun si Dindo. Pero alam ko na hindi yun si Dindo. Parang may kakaiba sa kilos niya. Hindi ko lang maipaliwanag pero hindi ko magawang magsalita. Nung nasa kubo na kami, nagdesisyon kami na magpahinga muna habang yung iba ay naglakad-lakad. Ako at si Miko yung naiwan sa kubo. Habang nagpapahinga kami, naririnig ko yung mga kaluskos sa labas ng kubo. Alam ko na yung nilalang na nagkukubli sa balat ni Dindo ay nandoon lang. Alam ko na nagmamasid lang siya, tapos biglang nagsalita si Miko. Sabi niya, alam daw niya na hindi si Dindo yung kasama namin. Nagkatinginan kaming dalawa. Hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. Tapos biglang may kumatok sa pintuan ng kubo. Si Dindo, sabi niya, papasok daw siya. Pero hindi namin siya pinapasok. Nagbarikada kami sa loob ng kubo gamit yung mga upuan at mesa. Alam namin na hindi yun si Dindo. Yung nilalang na nagkukubli sa balat ni Dindo ay naghintay lang sa labas. Hindi siya umalis. Naririnig namin yung mabibigat na hakbang niya sa labas. Parang naglalakad lang siya paikot sa kubo. Hindi siya umaalis, naghihintay lang siya pero hindi rin siya pumasok sa kubo. Siguro alam niya na nakahanda kami para sa kanya. Nung sumunod na araw, wala na yung nilalang. Pero lahat kami ay takot na takot. Nag-usap-usap kami at napagdesisyon na namin na umalis na sa bundok na yon kinabukasan. Nakakatakot talaga ang kwento na ito mga kaibigan. Ang aral dito, hindi lahat ng kasama mo ay kakampi mo. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Can't wait to see you sa next upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa dilim. Baka may nagmamasid.